Rick, good morning, Rick. Ay, sa morning, sir. So, December 23, 3, Sabado. Sabado. So, ang site natin, wala na, konti na lang. Nag-housekeeping na lang tayo kasi 23 na eh. Diba? So, anong baon natin ngayon? Uy, may natanong, sir, yung ano, Sa comment section. comment section. O, Paano natin i-deploy yung mga workers natin? ibig sabihin, manpower loading. Manpower loading. So, deployment is equal to manpower loading. Magandang comment yan, magandang question yan. Kasi, pag nasa ano ka na, Rick, no? Pag nasa, ika nga senior site engineer, or ikaw na nagdadala ng project in charge, ano na, tawag niyan, pagka may bago pa lang na project, talagang kailangan mo ng manpower loading na abilidad, no? Na abilities. So pag sinabing gano'n, ng power loading, paano mo daw i-distribute yung mga trabahante? Steelman, karpentero, at iba pa. Okay, so para hindi magulo, magsisimula ka dyan sa leadman. Yung foreman, walang problema kasi isa, dalawa lang yun eh. Magsisimula ka sa leadman. Ang pag-deploy niyan is by structures. Ano ba mga structures natin? Column, shear wall, hagdanan, beam, tsaka slab, mga 5. So, sabihin nun, at least meron ka ng 5. I'm speaking sa mga gantong project malalaki. Pag residensya, wala na. Residensya, yung leadman mo, yun na rin ang foreman mo eh. Diba? Pero pagka sa mga gantong kalaki na project, through structures. Okay, simula tayo sa column. May column dito eh. Yung column, ibig sabihin yan, isang column, grupo na column yan, isang leadman na yan. Bastante na yung isang leadman. Okay. Tapos naman, beam. Yung beam mo, isang leadman din yan, di dalawa ng leadman. Sa isang area lang sa isang area, hindi yung buong building. Isang area lang. Kunyari, area 1 to o zone 1. Di dalawa na. May leadman ka na sa column, may leadman ka na sa beam. Ano pa? Shear wall. Shear wall, walang shear wall eh. Kunyari, yun, shear wall na yun. Isang leadman natin yun. Kung isang shear wall Kung dalawang shear wall, dalawang leadman. Sabihin natin isang shear wall lang. Tapos yung shear wall, ang kalapit nun is hagdanan. Ang kadikit ng shear wall, hagdanan. Magkadikit naman. So yung leadman ng shear wall, tsaka hagdanan, isa lang. Okay, ano pa? Tapos, may beam na tayo. Slab, isa. Isa lang. So ilan na yon? 5 na. 4 o 5, di ba? Ulitin natin. Column, isa. Beam, isa. Shear wall, tsaka hagdanan, isa. Tapos slab. 4 na leadman. Yung 4 na leadman na yon, magre-report yon sa isang foreman. Alright? Okay. Tapos ngayon, sa isa namang leadman, ang tao niya is 6 to 12. Basta pinakamaliit 6. Sa atin nasa mga 12 to 14 sa atin. Isang leadman 12 to 14. Pero kung mamaliit na project, sabi natin 6. Hindi mo multiply na mo na 'yon, 'di ba? 4 times 12 ba ron? 12 times 4 times 12. O sabi natin 10 lang para madali. 4 times 10, 40. Kung karpentero 'yon kung karpentero. Okay. Tapos, iba pa yung leadman ng steelman. Yung steelman, gaganon din. E di 40-40 na, 80 na ang workers mo. Diba? So, ganon ang pag-deploy. Ganon ang pag-deploy. Yun ang pinaka-basic na pag-deploy. Tapos, yung number of workers, depende sa laki ng area. Depende sa laki ng area. Merong iba, 6 lang maliliit lang kasi, hindi mo pwedeng pagka meron silang focus ng area nila, tsaka focus din ng specialty nila. Yung may mga tao ang bibilis mag-column, doon mo ilalagay yon, pati yung leadman. Okay, so ganon ang pag-deploy ng manpower loading na basic. Okay, Rick? So Merry Christmas na, Rick, December 23, 2023 Saturday. Sige, Rick, approve. Thank you.